Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Ah, napakasaya na, thank you Pastor, makita muli yung mga dating kasama, dating muka, na parang lalong, sabi nga ni Boss K kanina, lalong nagagandahan at nagagwapuhan. Ano bang kinain niyo nung Christmas at New Year? Ayan. So patuloy po tayo sa ating relationship talk sa gabing ito. At last Thursday, napag-usapan natin yung tinatawag na marriage is a government. No? Pinag-usapan natin doon na dapat bilang mag-asawa, tayo nag-govern ng sarili nating pamilya. Otherwise, kapag hindi ginagampanan ng lalaki at hindi ginagampanan ng babae yung kanilang role as couple, ay nagkakaroon ng dysfunction sa ating pamilya in your married life. At nagkakaroon din ng identity crisis yung mga bata. No, yung mga bata na pag-aralan natin na hindi sila nalulungkot, hindi sila na-stress dahil sa kanilang school activities or sa kanilang mga kaibigan, kundi nagkakaroon sila ng stress kapag yung parents nila nakikita nila na nagiging dysfunction. Kapag hindi nagagampanan ng bawat isa yung kanilang role. No? So, kung paano yung gobyerno pinapamahalaan yung finances, yung authority, yung discipline, the same din no? Sa tahanan. Dapat bilang mag-asawa ay ginogovern din to na mag-asawa. So, ngayong gabi ay patuloy tayo yung ating series na original blueprint of marriage series. At yung ating naman pamagat ng ating topic sa gabing ito, yung tinatawag na purpose before I do. So, sa mga mag-aasawa pa lang, sa mga papasok pa lang sa mga tinatawag na magbibigay ng I do, magandang makita, maunawaan yung inyong purpose, bakit kayo mag-aasawa. No? Kanina, puro bakit yung tanong ni Boss K. Bakit kayo magninegosyo? No? Again, hindi masama magnegosyo. No? Kailangan lamang i-connect natin ito. At walang tinatawag na secular or spiritual. All is spiritual na under dun sa guidance ng ating Panginoon. So, purpose defines partnership, not feelings, sabi dyan. So, ano nga ba yung purpose? Bakit kayo mag-aasawa? Ano nga ba yung purpose ng bawat isa sa atin? As a person, ano nga yung purpose natin sa buhay? Bakit tayo nagpapatuloy na nabubuhay? Sabi nga, no, ng isang commercial, tinanong din ni Boss K na, bakit ka bumabangon? Para lang ba magkape? Kaya ka bumabangon. Para lang ba magkape? Hindi ganun, no? Yung purpose, it is a living a life aligned with biblical truths. Living a life that is pleasing to God. So, tayo, bawat isa sa atin, nilikha tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng tinatawag na specific role to play in His design for humanity. Sabi nga natin ng mga nakaraan, babae at lalaki were equal. Equally, create tayo ng Diyos. Equally, binigyan tayo ng gifts, ng talents. Kaya lang, meron tayong different role na dapat gampanan. No? Kaya nga, napaka-importante na maunawaan ng bawat isa. No? Sino ba yung may role sa ganito? Sino ba yung may role sa ganon? Kanino ba yon? Kanino bang job responsibility yon? Baka yung ginagampanan ni husband, yung job responsibility na ni housewife. At yung job responsibility ni husband, yun ang ginagampanan naman ni husband, no? So, parang nagkakaroon ng pagkakaiba. Dapat as a husband,
gampanan mo yung iyong job responsibility. So sabi diyan, marriage, no, opening declaration, marriage is not built on emotion. Marriage is built on assignment. So napakahalaga nga po ng purpose natin. Hindi lang po kayo nagsama dahil naramdaman nyo na gusto ninyo ang isa't isa na ito na yon. No? Parang naramdaman mo. Parang may kuryenteng tumama sa'yo. No? Hindi po ganon. Kundi marriage is built on assignment. So, napakainam na before you say I do, you must know what you are called to do. Magandang maunawaan. At, well, sa mga mag-asawa, hindi pa naman po huli ang lahat para aralin na ano ba talaga yung role ko, ano ba talaga yung papel ko sa atin bilang mag-asawa. No? Kasi nagiging magulo yung buhay mag-asawa kapag hindi nyo naiintindihan yung role ng isa't isa. Feelings may attract you, but purpose decides your direction. Hindi lang kayo pinagsama ng Panginoon para bumuo lang ng pamilya, kundi pinagsama kayo ng Diyos para magbigay kayo ng direksyon. May tatahakin po kayong direksyon. So if purpose is missing, love will struggle. Kapag hindi nyo alam yung layunin ng isa't isa, yung purpose nyo, yung inyong buhay pag-ibig din, nag-i-struggle din. Baka isipin mo, hindi ka na niya mahal. Sabi nga ni Boss Kay kanina, maraming tao ngayon, nagtatrabaho ang katwiran nila para sa pamilya. Pero hindi na nila makita yung kanilang pamilya, hindi nila masubaybayan yung kanilang paglaki ng kanilang pamilya. They are after about the income. Parang yung mga parents na nagpapaaral, they are after about the grades of their children, not the character of their children. No? Minsan pinapagalitan yung school, bakit mababa yung grade ng anak nila, pero hindi nila tinuturuan sa school. Sa bahay. Pag uwi sa bahay, hindi nila tinuturuan. Binibigyan lang ng gadget, sige maglaro ka, pero hindi nila tinuturuan. So the same, no? If purpose is missing, love will struggle. But if purpose is clear, love will endure. Pagka malinaw yung layunin, yung inyong pag-ibig, yung pagmamahalan sa isa't isa, of course, nagpo-flourish din yan. So, tingnan po natin yung ating verse, yung ating foundational verse, yung purpose, no? Genesis 1:27-28, sabi dyan, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish and the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Sabi dyan. So tingnan po natin. Let's notice the order. Tingnan natin. God created them, no? Sabi dyan, purpose came before romance. Kung bakit sila nilikha ng Diyos. God joined them, so purpose came before intimacy. And God gave them purpose. Purpose came before feelings. Nandun na kagad yung layunin ng Diyos. No? Kung paano niya nilikha. God didn't say, feel good together. Hindi niya sinabi yon. But God said, rule together. Ibig sabihin, to subdue, to dominate, to have dominion over the earth. No? Napaka-importante po nun, no? Sa business, yung diniscuss ni Boss K, no? Yung subdue to dominion, napakahalaga nun. Kung magbi-business kayo, nagpo-project na kagad kayo kung ano yung pinaka-future ng project nyo. Tinitingnan nyo na kagad yung lugar na kung saan kayo magba-branch out. No? The same sa ating buhay pag-aasawa,
to have dominion, to rule over. Ibig sabihin, hindi lang kayo mag-asawa, hindi lang kayo nabubuhay sa inyong sarili, sa inyong dalawa, para sa isa't isa. Kundi kailangan nyo mag-dominate. Hindi naman ibig sabihin na parang magbabranch out kayo, dito mag-aasawa uli ako. Hindi ganon, no? Hindi ganon ang ibig sabihin. Kundi, yung influence ninyo bilang buhay mag-asawa sa community, na makita, na maapektuhan nyo din sila sa buhay mag-asawa, yung definition, yung layunin ng mag-asawa, na ma-impluwensyahan nyo din yung iba. Sa family, no? Sa inyong community, na maging blessing kayo sa kanila na yung buhay ninyo bilang mag-asawa, nakikita nila, nakaaya-aya, hindi lang sa kanilang mata, kundi kaaya-aya sa buhay ng paningin ng Panginoon. So let's go to our point, number 1. Sabi dyan, purpose defines partnership. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng partnership, di ba? Kapag sa ibig sabihin, it's not one person being in charge. Na parang si wife, busy-busy sa loob ng tahanan, habang nag-golf lang naman si husband. Parang si wife or sino ba? Or vice versa. When we say partnership, pareho kayong kumikilos sa loob ng tahanan. Of course, doing your role, no? Yung head at saka yung, sasabihin ko sana yung head tsaka yung neck. Kasi yung neck yung nagpapalingon sa head. No. Ibig sabihin, parang sa company, yung manager, and then yung supervisor. Or the other. No? Pareho kayong gumagawa. Yung iba dyan, tawag nila dyan yung parang distribution. No? Nagdi-distribution ng gawain. Si wife naglalaba, si husband nagsasampay. No? Alam ko na may mga kasambahay naman kayo. Pero parang ganon, no? Yung sa pagdidisiplina, kung sino yung dapat kumausap, kung sino yung dapat nagli-lead sa pamilya, no? It's a partnership. So, purpose defines partnership. Mas nakikita ninyo yung direction ng inyong pamilya. So, sabi sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Meron bang nagpapakasal, nagmag-aasawa na hindi sila magkasundo sa isang bagay? Meron bang nagpapakasal, nagsasama? Meron bang nagbi-business na hindi sila nag-agree dun sa mga halimbawa? Magpa-partner kayo sa inyong pag-aasawa o sa business, hindi kayo nag-agree kung paano ginagastos, kung paano papamahalaan ng finances. The same thing sa pag-aasawa. Dapat pinag-uusapan. So, before you say I do sa inyong partner, no, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag-usapan ninyo, mas mahalaga yon. Ano ba yung inyong layunin ng inyong pag-aasawa? Marriage is not about walking together emotionally. No, na parang kailangan mo lang siya kapag kailangan mag-burst ng iyong emotion. Kailangan mo lang siya pag malungkot ka. Kailangan mo lang siya pag masaya ka, hindi na. Barkada ka na uli. Hindi po ganon. Marriage is about agreeing in your direction. Saan ba kayo papunta? Tandaan ninyo, kayo mag-asawa, hindi po anak ang inyong buhay. Pagdating sa huli, pag lumaki na inyong anak, nagbuo na ng pamilya, kayong dalawa lang uli yung may iwan sa bahay. Bigay ko lang example sa aming mag-asawa. 3 po yung anak namin. Yung 2 may kanya-kanya ng pamilya. So 3 na lang kaming nakatira sa bahay. Pinagawa namin yung bahay para pag may mauwian sila, may matutulugan. Pero dahil may kanya-kanya silang pamilya, ayun, naaalog-alog po kami sa aming tahanan. No? So,
Darating ang panahon, pag nagtrabaho na si Bunso, nag-asawa na si Bunso, so, dalawa na lang kaming may iwan sa bahay namin. So, ganun din, no? So, dapat titingnan ninyo, how do you agree on your direction as husband and wife? You don't ask, do we love each other? Mahal pa rin ba natin ang isa't isa? No, hindi po yung tinatanong. Dahil alam kong nagmamahalan na dapat. But you must ask, do we agree on where God is taking us? Or, sabi nga kanina sa business talk, parang kumokontra tayo sa Panginoon, Lord naman, huwag naman dyan. Huwag naman ganun, Lord. Ito gusto ko eh. No? Hindi po. And then, do we serve the same Lord? Parang related na sa business talk. Pabalikin lang natin si Boss Kay dito. Tuloy niya na lang. Do we serve the same Lord? No? Sabi niya, money and God. Money and mamot and God. No, hindi ganon. Do we serve the same Lord? Pareho ba tayo ng isipan, no? Do we obey the same truth? Napakahirap nun, no? So you must ask this. Because love without agreement becomes conflict. Kapag wala kayong agreement. Kaya hindi bilang mag-asawa dapat hindi kayo mga nonchalant, no? Parang tingin-tinginan lang, hindi kayo nag-uusap. Dapat pag nag-uusapan. At more on bilang mag-asawa, dapat mas nagkukwentuhan kayo. Ganado kayo makipagkwentuhan sa isa. No? Sa isa't isa. Huwag naman yung nagkwekwento yung isa, and then ikaw busy ka lang sa cellphone. Oo. Oo, tama. Ano nga yun sinasabi mo? No? Nakakita na ba kayo ng ganung mag-asawa? Nagkukwento yung isa, ikaw naman, busy ka sa cellphone. Oo. Ano nga yun? Parang, so, dapat nagkakasundo kayo. No? Marriage without purpose becomes confusion. Nagiging confused lang po kayo. Point number 2. God did not create us, or God did not create marriage to fix emptiness. No. Sabi sa Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. God did not say it is not good that man is sad, or it is not good that man is lonely. Adam was not lonely. Adam was working. Busy siya sa pagpapangalan sa mga hayop during the time. Mag-asawa yung mga hayop na pupunta sa kanya, partner. Nakita ng Panginoong Diyos na itong nilikha nating tao, walang kapartner. So, hindi maganda sa kanya na mag-isa. Pero kontento na si Adam nung time na yon. Hindi siya nagsabi, Lord, itong mga pinapangalanan kong hayop, may mga partner. Si elephant, meron siyang Mrs. Elephant. Ako, wala akong Mrs. Hindi siya nagsabi ng ganon. No? But he's still working. And again, Eve was created not as entertainment. No? So mga husband, no, or mga lalaki, hindi for your entertainment ang inyong mga asawa, no, yung mga kababaihan. Alam naman natin yung mga babae, bawal sabihin sa kanila yung kanilang waistline. Alam naman natin na bawal sabihin sa mga babae yung kanilang balat. They are not for entertainment.
but as a helper for the assignment. Kaya nga suitable helper, no? Hindi ibig sabihin na ikaw lang yung may decision. At least, binigyan ka ng helper. Konsultahin mo din siya. Konsultahin mo din yung kapareha mo. Hindi ka na nagkukonsult sa Panginoon, hindi ka pa nagkukonsult sa asawa mo. At least mag-consult ka sa kanilang dalawa. Nang sa ganon, nagkakaroon ka ng balancing decision. Marriage, sabi dyan, is not emotional rescue. Baka ayaw mo lang takot ka mag-isa sa buhay. No? Gusto mo lang tumanda na may kapareha. No? At gusto mo lang na may mahihingahan ka o may mapagsasabihan ka. No. Marriage is not emotional rescue. Marriage is a mission support. Merong inilagay ang Panginoon sa inyong balikat bilang mag-asawa. May mission kayo na dapat gawin. It's not mission impossible, kundi it's possible with God's grace. So point number 3, feelings are unstable, purpose is steady. Nagbabago-bago yung damdamin, yung may mood swing. Ngayon sa psychology, sa DSM-4, ang dami-dami ng mga mood swing. No? Ang dami na. May mga, kung ano-ano na yung mga sakit psychology, pinangalanan nila yung mga mood swing, pinangalanan na nila. Feelings are unstable, nagbabago-bago. But purpose is steady. Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon na purpose, mananatili yon. Yung purpose parang ano yan parang manibela. At saka parang, sabi ko nga parang ano yan parang mapa. Ito yung nagbibigay sa atin ng direction, ito yung nagbibigay sa atin ng courage para magpatuloy, para mapuntahan natin, dumating tayo dun sa ating pupuntahan. Sa Jeremiah 17:9, sabi dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa ibang translation, desperately wicked. Who can know it? No? Yung puso daw ng tao. Sa Biblia, napakahalaga ng puso na tinatalakay. Kung minsan, tinitingnan natin na paano nagkakaroon to ng store up ng images, ng damdamin, o ng emotions, nandito siya. Dapat nandito sa utak yung emotion. No? Pag pinag-aralan nyo, pagka pinag-anuhan natin yung physiology, dinisect natin yung ating utak, makikita natin dito na nandito lang pala yung set ng emotions. No? May mga ugat-ugat dito. Pero sa Biblia, napaka-importante ng puso. Sabi nga kanina sa verse, kung ano yung nasa puso mo, kung nasa ng kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Napaka-importante ng puso. Sa ating puso, ito yung naglalaman ng ating memory, yung ating mga karanasan, yung ating paniniwala, nandito lahat yan sa puso natin. Mula sa ating isipan, ini-istoryan dito sa ating puso. Kaya nga tayo may kasabihan, kung ano ang laman ng iyong puso, siyang buka ng iyong bibig. Di ba? Kung ano yung nasa puso mo, lumalabas sa bibig mo. Kaya sabi dyan ni Jeremiah, napaka-deceitful ng ating puso. Kasi pwede nating i-justify yung ating ginagawa. O hindi lang naman kami mag-asawa yung ganito, yung ibang mag-asawa, ganun din Ganon din yung buhay nila. May mic pa ba ako? Narinig. Okay. Parang kala ko wala nang... Okay. Thank you, Pastor. Kaya, napakahalaga na tingnan natin yung laman ng ating puso. Sino ba yung naghahari ng ating puso? Importante din na naka-align din ito sa will ng Panginoon.
Hindi siya lumilihis, no? Naranasan nyo na ba yon? Kayong mag-asawa, magkaiba kayo ng gustong tumbukin? Na parang, ito yung nasa puso mong gawin, no? Especially kapag ka magpapalit yung taon, may gusto kang gawin, pero yung asawa mo, iba naman yung gustong gawin. Magkakontra kayo. The end, hindi nyo na lang ginawa parehas. So napaka-importante nung align yung ating puso sa Panginoon. Kapag yung ating damdamin yung nagli-lead, if feelings lead, commitment becomes optional. Kasi damdamin lang. Lalo na kapag ka magagalitin ka. Gumawa na po ba kayo ng New Year's resolution? Sabi ni Pastor Jasser kanina, hindi na ako magagalit ngayong taon. Kasama po ba sa New Year's resolution yun? O nakalimutan yung ilagay yun? Sayang, di ko na. Kaya lang, naisulat ko na. Next year na lang. Next year na lang. No. Sacrifice becomes negotiable and covenant becomes temporary. Kapag yung feelings naglilid. Sige, hiwalay na. Hiwalay yung dikolor sa puti. Hindi tayo magkasundo kaysa maging magkaaway tayo, sige, ganito lang. No. Kasi damdamin yung umiiral. Hindi na napapahalagan yung covenant bilang mag-asawa. Proverbs 21 o 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Maraming nakaplano sa puso ng tao, pero yung layunin pa rin ng Diyos. Gumagawa ng paraan ng Panginoon para mapangyari niya yung kanyang purpose, yung kanyang layunin. He still works. That's why He wants His purpose to prevail in your heart or in your life because God loves you. Maaring marami tayong plano, but still, God's purpose that prevails. Yung damdamin, sabi diyan, feelings responds to season, but purpose survives storms. Sabi nga, yung purpose mo pag malinaw, medyo maligaw ka man ng konti, babalik ka pa rin sa right track. Because you know your purpose. Maaring maligaw ka ng mga saglit, pero pag naunawaan mo at malinaw pa rin sa isip mo yung purpose mo, babalik at babalik ka pa din doon. That's why purpose survives storms. And then point number 4, hindi ko na kayo tinatanong kung okay ba. Pwede kayong pwede kayong mag-butt in ng tanong. Pwede nating itigil yung susunod. Pagka hindi malinaw sa inyo. Purpose holds marriage during hard times. No. Sa panahon natin ngayon, kapag hard time, nawawala na yung marriage, di ba? Hindi na, sabi ko nga kanina, yung covenant made easy, hindi na nila napapahalagahan. Kapag dumadaan na yung buhay ninyo mag-asawa sa, parang kailangan ng hasain uli. Kapag dumadaan na yung buhay ninyo mag-asawa sa pagliliha, sa pagsubok, sa test, when you are holding to your purpose, hinahawakan nito yung inyong married life. Sa Ecclesiastes 4:9-12, pinaraphrase na lang dito. 2 are better than 1. For if they fall, one will lift up his companion. A threefold cord is not quickly broken. Sinasabi dito ni Haring Solomon na 2 tao ay mas mainam kaysa iisa lang. Kasi pag 2 kayo, may tutulong sa inyo, sa isa't isa. And yung 3 cord,
Three-chord stance, ibig sabihin yung tali, no? Mas matibay yon, hindi yun nasisira kagad. Inihahalin tulad ito ni Haring Solomon, kung saan sa buhay mag-asawa o sa buhay ng company na laging nandun sa gitna ang Diyos, yung sa three-chord, ibig sabihin binabind together ang inyong relationship. Kasi kung gusto mong, halimbawa, nagkamali si Mrs., gusto mo siyang sumbatan, dahil nasa gitna ang Diyos, yung Panginoon yung una mong makikita. Iko-compare mo kagad yung sarili mo sa Panginoon. The same with her. Laging, no? Parang ang Panginoon lagi ang magre-reflect. So the binding force is purpose. Yung inyong layunin. Ito yung ginawa ng Panginoong Diyos na maging binding ninyong dalawa. So when purpose is clear, sabi dyan, problems don't divide you. Pinag-uusapan niyo yung problema kung paano susolusyonan. Sa ating panahon ngayon, kapag may isang tao na nagbibigay ng message, instead na i-correct yung system ng kino-call out ng messenger, they respond to check the credibility of the messenger. Kapag ka walang makita sa yung mali as a messenger, pupuntiryahin na lang nila yung source mo. Kung bakit ka nananatiling may integrity. Pababagsakin nila yung source mo. But they cannot put down. Halimbawa, yung source natin, ang Panginoon, hindi nila mapuput down ng Panginoon. Sorry, hindi ko pala napindot. Nagpapaliwanag ako dun lang sa when purpose is clear. Problems don't divide you. Pressure don't destroy you. Sacrifice doesn't feel wasted. No? So, hari nawa, no, hindi ganon yung kalakaran sa inyong mag-asawa. Kapag kinall out ng partner mo, tingnan mo yung system, yung sistema, yung attitude na dapat i-correct. Huwag mong i-disgrace yung mensahero. Bagkos tingnan mo yung message para ma-improve yung sistema mo. Okay po ba yun? Kakaintindihan po tayo doon? Sige, salamat po. And then point number 5, marriage is for God's glory, not just happiness. So that's ganun naman, yun naman po talaga yung pinaka-main purpose. Marriage is for God's glory. Kasi bilang mag-asawa, nire-represent natin yung Panginoong Diyos, yung kanyang relasyon sa tao. Sabi nga, in the future, tayo yung bride ng ating Panginoong Kristo, the church. In Colossians chapter 3, verse 17, sabi ni Apostle Pablo, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano man daw ang ating ginagawa, maaring iniisip, sinasabi, gawin daw natin yan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at magpasalamat tayo sa Diyos Ama. So, sa pag-aasawa, pagpapamilya, ito yung ating mission. Gawin natin yon para sa kapurihan ng Panginoon. Is God glorify in your relationship? O baka nasasatisfy mo lang yung cravings mo? Is God glorify in your decision? Tingnan po natin yan. And then Matthew 6:33a, but seek first His kingdom and His righteousness. Diniscuss to ni Boss Kay kanina. Dadagdagan ko lang ng konti.
Ibig sabihin sa lahat ng ating ginagawa, kasi yung pinaka-background ng verse na to is yung paghahangad, yung pag-aalala. Kasi tinitingnan ng mga tao yung kanilang, kung paano yung kanilang idadamit, yung kanilang kakainin. No? Nag-aalala sila doon. They worry too much about that. Sabi nga doon na even yung mga Gentiles, ginagawa na yon. Nagtatrabaho sila para sa kanilang pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon 6:33a, seek His kingdom and His righteousness. Ano ba yung meron sa kingdom ng Panginoon? Ano ba yung meron doon sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian? Nandun yung source of wealth. Nandun yung source ng ating pangailangan. Sa mga naunang verses, sabi doon, alam na ng Diyos Ama na nasa langit kung ano yung pangailangan ninyo. Alam niya na. Kaya nga binigyan niya ng sample yung mga ibon, yung mga damo, yung ibon na hindi naman nagtatrabaho, hindi sila employed, and yet hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Pinapakain pa rin sila. No? At nangingitlog pa sila, no? Marami. Kaya sabi diyan, seek His kingdom first. Dahil kapag inuna natin yung kaharian ng Diyos, na pagharian tayo ng Diyos, everything will follow. And His righteousness, yung kanyang katwiran. Tayo, may kanya-kanya tayong definition ng ating katwiran. Yung dalawang sasakyan na nagkasagian, pareho silang tama pag pinagkwento sila. Kaya kailangan lang ng investigator na siyang magdidesisyon kung sino yung mali sa kanila. Kasi pag sila lang, pareho silang tama, pareho silang may katwiran. Diba? That is why, sabi dyan, and His righteousness, yung katwiran ng Diyos, yung righteousness ng Diyos. Yung justice ng Diyos. Yun daw yung unahin natin. So again, marriage is for God's glory, not just for happiness. Marriage, again, is not to make you happy. Asa na yun? Marriage is not to make me happy, sabi dyan. You complete me. You meet my needs. No? Parang drama lang. Romeo and Juliet. Or Romeo, my Romeo. You complete me. You make me happy. Parang ganon. Wala na akong ibang nanaisim pa kasi ikaw nandito na, sapat ka na sa akin. Wala na akong pangalangan. No. Hindi po ganon yung marriage. Marriage is together we seek God's kingdom. So, yeah. Unahin natin lagi. Yung kaharian ng Diyos, hindi lang natin siya ma-experience kapag namatay na tayo. Sabi nga, pupunta na tayo sa... No. Habang buhay tayo, na-experience natin yan. At gusto ng Diyos, ma-practice natin yung ating buhay, yung ating kingdom citizenship, yung ating life in the kingdom. Gusto ng Diyos na ma-practice natin yan dito sa earth. Para pagdating doon, sanay na tayo. Minsan iniisip nila boring daw sa langit kasi puro kantahan na lang. Pero hindi po ganon. No? Hindi po ganon. Sabi nga din ni Pablo, it's not a matter of drinking and eating. So, ibig sabihin, pwede pa rin magkwentuhan. Pwede rin magbiruan siguro doon sa langit, no? Napaka-boring naman pag nasa langit ka, puro seryoso yung mga tao. Saan ba galing church to? CLCC ba to galing? Parang ang boring, no?
Tapos magkakantahan kayo, seryoso. At least, nagkakabiruan pa rin, di ba? Masaya pa rin pagdating sa langit. Sabi nga dun, wala nang lungkot. Lahat saya. Tapos i-imagine mo, pag walang ngitian sa langit, parang seryoso ng lahat. No? Kaya yung asawa ko, lagi ko na lang pong binibiro. No? Parang, at least masaya. No? Mapikon man siya, at least masaya pa rin. So, mas masaya. Tulog ka na lang mamaya. Sakyan. So, reality check. Proverbs 29:18, sabi dyan, where there is no vision, the people perish. Napaka-importante yung ating vision. No vision in marriage, ibig sabihin, slow distraction. Tinitingnan nyo rin po dapat yung buhay ng inyong pamilya, ng inyong anak. Kayo na rin dapat nagdi-design. Ano ba gusto nyo sa inyong anak? No? Yes, may malayang pagpili, pero impluwensyahan nyo na habang maaga pa. Kasi para sa kanila din yon. Ibig sabihin, kapag wala kayong vision, slow distraction, napapahamak ang inyong buhay pamilya. Marriage does not create purpose. But, sorry. Wala pa pala doon. Proverbs pa rin tayo. Marriage does not create purpose, marriage reveals it. And two broken visions don't heal each other. They multiply confusion. Kapag magkaiba yung pananaw ninyo, iba po kasi yung meaning ng vision doon sa seeing, no? Yung nakikita lang kaysa yung inyong. Kasi sa Tagalog, parang parehong nakikita. Paano ba tinitingnan ng iyong pamilya? Ano bang nakikita mo yung sa pamilya mo sa kinabukasan? Parang ganon. Ano bang nakita mo? Puro ganon lang tayo, puro nakita sa Tagalog. Pero sa English, vision and seeing, magkaiba po yun. What you see. What you visualize. Kapag broken, so it multiply confusion. And then for our closing, sabi nga, Joshua 24:15, binasa to kanina, as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ito yung ating pinakaano sa ating mga tahanan. Again, marriage is not about feeling first. Marriage is about service first. Hindi yung, ano ba yung nararamdaman ko ngayon? Tahimik ka muna, galit ako. Diyan ka lang. Parang ano lang no? Parang action star lagi, no? Sa mga drama. Parang napapanood natin yung kay La Sharon. So, marriage is about service first. No? So, before I do, tanungin nyo, what has God called us to do together? Yung mga nakapag-I do na, tanungin nyo din. What has God called us to do together? Sa mga mag-I do pa lang dyan, yung naka-schedule ngayong taon, what has God called us together? Because purpose defines partnership, not feelings. So let's declare this. Basahin po natin para matanggal po yung inyong antok. Sabi dyan, 1, 2, 3, go. I will not be led by feelings, but by God's purpose. Before I say I do, I will know what I am called to do. My marriage will serve God, honor His will, and advance His kingdom. Purpose will lead, love will follow. In Jesus' name, amen. Salamat po. And amen. And thank you po, and God bless.